Today is a very special Sunday because unsaron, it's Children's Sunday. But before ko mag-storya about sa mga bata, or actually ang akong focus is about the family. Walay bata kung walay pamilya, walay mama, walay papa. So my focus for today is about the family. Before ko mag-start, sige, natay. Nakoy pakita, kadali lang ni siya, paspas. Ayan. Katubalik ko na ko, walay bata kung walay ginikanan, walay pamilya. No? I think we all understand Bisaya diri tanan, no? Okay. Sige, ako ang sige, unya na lang ako na ikuan, Mami Grace. Mangutan ako karon diri, kinsa ang parent na, taka ang kamot. O yan, daghan kaayo. Kinsa diri are still living with their parents. Ako living with my parents. Kinsa diri ang gusto maging parent? Kinsa diri ang gusto uy, ayan. Kani siya na ako ihatag nga illustration sa inyo, ha? Okay na, Tami? Sige. Before, nakipakita sa inyo, ha? Hanap siya. Kani siya, it started with this couple. Ito na to ang lights. It started with this couple. And then next, they became 4. Naging 4 sila. And then, nahimo silang 5. And then, nahimo na silang 7. And then, nanagko na sila. Literally, they really became big. Kanang healthy. And then, di na gid mabang-bang. Daghan na gid sila kaisa nga tanan. And then, ayun, karon 17 na sila kabuok. And it started with 2. What I would like to say to you is, ang atong society, naagi family. And generation to generation, nagsugod lang sa ilahang duha, sa kong mama o sa kong papa, 1979. And then karon, nanaga na sila. And, God willing, Lord willing, kani silang duha, which is ako ang bana, we will start and build our own home and our family. I am 5 months pregnant and wala dyan ko kabalon sa mahitabo, no? But, ako lang yung gina-offer tanan sa Ginoo, no? Ang akong gina-start na family. So, muna to siya humana. Ang point na ko ani is, family is the basic unit of the society. Family gyud, walay bata kung walay pamilya. Like si tatang, maupat na mutang, hapit na. No? As the cycle goes, ana-ana, family gyud. So, karon balik ko go na ko Mami Grace, okay na ko. Kisa kitong mga parents diri, gusto mahimong parents, oo. Kani siya, or kisa naapay parents diri, taas ang kamot. Okay. Ipaisip sa tamo, ipa-think sa tamo karon. I-evaluate yourself as a parent. How giunsa ka pag-raise sa imong ginikanan, or giunsa nimo pag-raise ang imong mga anak, or unsaon nimo gusto i-raise imong mga anak. Okay, sige go na tami. Sige first. Sige may next. Okay, natay styles of parenting. Ang first daw is ang helicopter parenting. Ang helicopter is as a parent is very overprotective parents. You are trying to prevent any misfortune that will happen to your children. Overprotective jud ka ayo. Dapat dili mabasa, di tanan. As in very overprotective. That is a very nice way. Pero ang result sometimes children develop to be more insecure. And then, kanang mura gani sila og kidults. Kabalo mo sa kidults, they are adult but they act like kids. Kasi grabe kay sila giprotektahan sa ilang ginikanan. Second, ang barkada style of parenting. You always want your children to like you
You are afraid to discipline and disappoint them. Kanang, dili mo siya gusto pasakitan. Ay, sige na, buhata lang na anak. Kung sa'yo mo gusto, mura lang mo friends. If you don't discipline your children, ang result, children will eventually lose respect. Mawala. Mura lang man og friend. And then, number 3 is ang hands-off parent. This is the passive style. You give the job to anybody. Paskwelahon ni mo siya, pero ang responsibility is sa teacher. Patuunin mo siya sa Sunday school, pero responsibility sa teacher sa Sunday school ang magtudlo about kay Jesus. Iyain mo nga is, sige, I provide you money, pero ang responsibility is dili sa ako. That's the hands-off. Ang result, no intimacy and you are detached from your children. Dili mo close sa imong anak. Number 4 is the drill sergeant. Kana siya, autocratic. Kanang martial law. My word is the law. Kung sa ako ang gusto mo ay masunod. Bossy ka ay napapa. And the result is rebellion. Okay, fourth nga ako ang i-teach sa inyo, ako ang i-share sa inyo. It's the same as what Pastor Sammy said. Katong giingon ni Pastor Sammy na high in love and high in discipline. And that is the number 5, the heart or the biblical parenting. With relationship and with discipline. You are not afraid to discipline your children, but still they respect you. Naganahan ko balik-baliko na siya ni Pastor Sammy na kanang kind of parenting. I'm not yet a parent. Wala ko kabalo unsa ang maging parent, but I am just very blessed to be raised with a godly mother and a very responsible father. So, recipient ko sa ilang care. So, by the grace of God, ma-share na ko sa inyo ang yun sa ko pag-grace and also what God wants me na ipasulti sa inyo Amen? Amen. Okay, so, ayan. Anong heart parenting man? Why is heart parenting? Anong dili man brain parenting? Ano man? Because everything begins with the heart. Ang imong motive, ang imong objective, mag-start yun sa kasing-kasing. Pansin na ninyo kung dili tama ang heart, dili na pud na siya mag-flow nga tarong. It always begins with the heart. This message pala today is not just for the parents, but for all of you who wants to be parent and also kanang naiginahandle na mga little groups. This will also help you. Sige, asan ako nawala akong kopya. Okay. Sige. Ang kind of church na ma-please gyud ang Ginoo, dili lang kay daghan kitag ministry, grabe kay ta sa nga tanan, grabe na wala tay tulog-tulog sa ministry, but it's the church who has a discipleship, who disciple people. And discipleship must begin asa? Asa mag-start ang discipleship? Sa home. Discipleship begins at home. Let's define discipleship. Discipleship is the process of connecting people to Jesus. You connect them to Jesus. To grow na magtubo in Christ-likeness, loving and obeying Him, so that in return, they will help others to be like Him too. Nakuha ninyo ang discipleship, i-connect nato sila kay Jesus, i-love nila si Jesus, mahimo silang para kay Jesus, so that they will become like Jesus also. Ang uban na po, ina pong i-sharean. Actually, that's not, kami mga teacher, we are just with the kids for 2 hours, 3 hours lang. Pero ang ginikanan, kauban adlaw-adlaw. That's why it's the job of the parents to connect your children to Jesus. Kami nila Pastor Sammy, nila Ate MM, support me, ana. But parents, your responsibility, your job
is to disciple your children. Amen? Amen. Balik di kisagi mga mama diri. Mi kisay mama, kisay papa. Ayan, daghan kaayo. So, ana inyong kasing-kasing, I will disciple my child. Oh, ganito inyong heart, I will disciple my children. Oh, nag-ingon mo, ana, ha? Ayun, kamu nagsulti, ana, i-disciple niyo to connect them to Jesus. Sige, me next. So, how to disciple our children? First, we have to influence the hearts of our children. Ano po kay Glenn Morgan, unsa nang influence sa Bisaya? Siya na kanang influensyahan, ay check kanang igalgal. Ano siya? Kana daw influence. Kung sa imong buhaton, mura ginatan-aw niya. Ana gani ma-influensyahan nimo siya. And we parents, you have first to influence the heart of your children. Kung atong objective is, kung atong objective is dili klaro, dili clear, dili gid nato ma-influensyahan ato ang mga anak. And ang main point gid nato nganong i-influence nato atong mga anak, ngano gani? Because we want to connect them to Jesus. Okay. Makuha lang nato na siya nga way how to influence sa Bible. It's only in the Bible. And we can find it, daghang kag mga verses, but ikuha lang nako sa Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 9. Sige, wala man ta nakabasa tanan kaganina, no? Sa atong scripture reading, so let's read it all together. You shall love the Lord your God with all your heart. Nganong sa heart? Nganong sa heart? Kaya kung ang atong heart determines our steps. Our heart determines ang atoang actions. And out from the abundance sa atong kasing-kasing, mag-speak ato ang mouth. Everything starts from the heart. With all your soul and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Grabe, balik tami. Tell our kids to love the Lord. Matulog sila, pagbangon na pud nila. It's a lifestyle. Dili lang kay kanang tuluan nato sila pag kanang after Sunday or kanang feel lang nato, but it's a lifestyle. You shall, sige me, next me. You shall bind them as a sign on your heart, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Wala, tibok na lang lawas sa bata, no? You always remind them to love the Lord. Remind them to what? To love the Lord. And that's why we have to influence their hearts. So our topic is influence the heart. I have 5 principles on how to influence the hearts of your children. Number 1, saan nato para i-influence nato ang kasing-kasing sa ato ang mga anak? First, build relationship. The closer the relationship, the greater the influence. Kung mas close ka sa imong anak, naakay time sa imong anak, mas daghan kay chance nga ma-influence nimo siya. Ingon pa sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. The principle of this, kung dili ka mag-build relationship sa imong anak, kinsa iyahang kauban? Kinsa nga company iyang kauban?
Mga anak, anong maldito naman kay kasangatanan? Ay, kasabaan ni mo imong anak. Because wala man ni mo siya giubanan. Wala man ka nakipag-spend time sa iyaha. Akong question, what will you teach to your children? Unsa inyong itudlo sa inyong anak? Kung mag-build kag relationship, unsa imong itudlo sa iyaha? Nahimo ba, magtudlo ko na maging prayerful siya, magtudlo ko na maging buutan siya. But parents, we have to teach our children everything. Maski paghugas sa kamot, maski pagsulat, let's teach everything sa ato ang anak. I remember my father, maski busy kay siya sa office, katong grade 1 pa ko, maabot na siya sa among balay na ako'y papel nga, hanap nga sulat, Lisel G. Lasherda, grade 1 Lily. Hanap. Kaya ako daw na siyang bagaon. Bagaon ako, ihatong agi, ihatong sulat. Mga 3 pages. Nga, isulat na ako ang pangalan para mo gwapo daw akong agi. O, iya akong gitudluan dapat anak daw. And even how busy is, napa siya time na musulat sa ing anak. Pangit gihapon kog agi. Pero sige lang, gitabangan ko sa ako ang papa. Oo, ang point dito is, it builds relationship sa ako. Next slide. The closer the children to their parents, the less they are influenced by their peers. Kung close ka sa imong anak, ikaw gid ang i-friend sa imong anak, ikaw ang istoryahan, ikaw ang sharean. Tanan unta basic things sa ato ang mga anak ma-learn sa imuha, dili sa iyang mga friends, dili sa iyang mga barkada. Next. And how to build relationship with our children? Time. The more you spend quality time together, the more you can build relationship. And time has no substitute. Tagaan mo siya kwarta para makabuild kag relationship. Gadgets, tanan-tanan, wala. Time is really the best way to build relationship sa atong mga anak. Next. Na ay statistics dito sa states, no? This is among Christian families. Church-going na ni sila na mga ginikanan. Ana dito, having a regular dialogue with mother and father, with faith and life issue, 12% lang. Kumingon ka og life, kanang simple nga mga nahitabo sa iyang kinabuhi. Or sa mga dagko na mag-talk about boyfriend and girlfriend, premarital sex, mga drugs. 12% lang ang nagastoryaan sa ilang mama. Life issue and faith issue. Kabalo mo sa faith issue, kanang manguta na, unsa nang Trinity te, unsa din ang Holy Spirit, ana gani, it must be discussed in the home. Dili kay si teacher ato ang siya na bahala, and it must be. Have a regular dialogue with father on faith and life issue, 5% lang. 5%. And have a regular Bible reading and devotion sa balay. Christians na sila na family, ha? It's 9%. So my question today, when was the last time you had a Bible reading sa inyong balay? Ay, hallelujah, Ate Adele. Praise the Lord. It's every night. Kami sa una, praise the Lord, kami itong bata, kami sa una, nag-devotion me. Karon kay dagko na manggod mi na nami kanya-kanyang family, so di na kaayo makakontrol si mama. But when we were young, I remember JR, gamay pa kay si JR, balik-balik yang pasalamat sa Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo kay naami balay. Ana gini balik gyud. And maka-discuss mig faith issue, maka-istoryahanay mi. So, ginikanan ang ato ang job is to have a family time, devotion sa atong mga anak. Reading the Word of God. Dili ko nang tag 1 hour pud nabasa sa Bible. Let's read one passage and then i-share kung sa atong mga nasabtan.
Pero ang mga anak, kung dili pud gani inyong mama mag-devotion, mag-lead, kamo pud mag-lead. Kamo, it's a family. Kung dili si mama, di busy si papa, kamo ang mo-lead. Importante nga na atay family, kasi tawagan naman family altar, o family devotion. Especially ng mga Kristohanon ta. Amen? Amen. Let's follow Ate Adelpha. No? Every night, ay hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo sa every night nila Ate Adelpha. Next. Ang next, how to influence the heart of your children is listening. The key to knowing the heart is by listening sa itong mga anak. Listen more, talk less. Tingala ito, sige tayo sa itong anak. Tapos naadin ton siya gibati. So why not listen? Panagstano? Or paminaw na to ang mga anak. You can see by listening on what they say. Makita naton sila ang gipambati kung ato silang paminawon. In James 1:19-20, so then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Oh, paminawon sa nato before ta masuko. Kinaagid na rason nga nung ingana ato ang mga anak, nganong makalagot na usahay atong mga anak. Sige mi next. The more you listen, the more you understand. And the more you understand, the more you can influence your children. So sa ganito first, how to influence the heart? You build relationship. And then second is listening. Number 3, word of affirmation. Or simply saying, kanang i-encourage na to itong mga anak. Words impact lives. Positive words affect us positively. Negative words affect us negatively. Kung mayroon kag, ana chuka, maing ana, gyud na amo ang anak. Kanang mga, ginaingon pa sa mga bata, mga bad words. Ana, gani, mga sulti siya, bad words te. O ana, kung imo na siyang anaon, maing ana, gyud na siya. Kung mayroon ka, og positive words sa mga anak, positive affirmation, they will also be like that. Next me, in Ephesians 4:29, let no corrupt word proceed out from your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And every word nga ato pong ingon na ay power. Next slide. Ingon sa Proverbs, death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruits. Amino nato tanan, gusto po tatanan i-encourage. Gusto po tatanan i-affirm. Nalang ko i-share pas kanay lang ni. Ato nang kay ni akong bana. Di ba no, tingala wa ka kabalo ba? Gusto po day siya ipa-affirm. Ato mi sa guys ano mall tas na may sakyanan, di ko siya ka-andar ba? Di ko ka-andar ang isa kasakyan na niya. Siya tanaw-tanaw. Tanaw niya. Diyan na nga, nanangit naman ko sa imo ni. Matag siya, tanaw niya. Pagkatapos, di ba ang good, singot na kaya ang mga guard, ang whatever, di good ka-andar. Siya, tanawin daw na ako. Ato niya. Hala, kay, pag ato niya siya, tulakan lang, yang revolution, kung ingon pa siya, hala, kay ni under man ang sakyanan. Under, ano po ko, na-under niya sakyanan. Ana lang, baka na, so may labot na ko sa ingana, no? Na-under ang sakyanan. Tapos, surod na siya. Thank you, Ling. Ano siya na. Kaya wag na-under lagi na siya. Ako naman itong giani-ani ko. Maubag, Ling. Siya, Chay. Kanang, napa-under na ako, no? Aren't you proud of me? Ano siya? Gusto din taon siya, ika na i-appreciate. Lagay ko na, ako nga, how kayo ka? Napa-under yun. Ito ko na-realize, kailangan po, Judy, ay i-affirm, no? I-appreciate. Husbands, affirm your wives. Encourage.
Pag-abot sa inyong balay, gwapa sa akong asawa, oy, thank you kaayo sa food na imong giluto. Ka namang, ana lang ba, same as sa wife, food. Paghatag sa sweldo, nganong kanilang man. Unsa na ang affirmation din ha. Salamat kaayo. My husband, okay, naningkamot chut ka. Same also as our children. Let's affirm them. Ana pa si Faith kay Hailey. Ling, mag-volleyball player gud ko. Kay ingon si Lolo, how daw ko mo spike. Ano siya, kuyawan yung bata. Oy, kasi nag-iingnan siya nga, Faith, kinaglabay-labay lang gud siya. Faith, how kay ka? And, na-boost in taon ang kuan sa bata nga maayo da siya. Let's affirm our children. When was the last time gi-appreciate nimo imong anak? Next. Kani si Benjamin West. Benjamin West is a very great religious painter in his time. Sa time ni King George III, siya ang giatasan to paint the royal family. He is really sikat. Maayka siya na painter. Ang story sa iyang life, iyang mama, bata pa siya, gisugo siya nanak, bantay imo ang younger sister nga si Sally. Tapos, si mama niya nang atok palengke. Hala ka kay giyabuman niya ang mga ink. Kanang black nga tinta, yung ana-ana sa floor. Enjoy ka siya sa ink. Drawing siya sa papel, drawing siya now. Si Batang Benjamin. Pag-abot sa iyang mama, nga ilang floor na puno og ink, hugaw, unsay giingon sa iyang mama? Kabalo mo? Kaya mo siya papel, drawing siya gnaong sa iyang sister. Siya, mama, nag-drawing ko. Kabalo mo, giingon siya sa iyang mama, gihalukan siya, giingnan siya, nak, you're a very good painter. Na yung mama. And you know, ang ingon niya, katong gi-interview siya sa iyang life, the kind words and the kiss of my mother made me a great painter. You see? Tungod sa gibuhat sa iyang mama, how her mother influenced him. So, tanawan yun yung mga anak karon. Tanawan ninyo. Kana sila mahimo, Lovenel, mahimo ng great painter tang. Just affirm, just appreciate. Sige, next. Number 4. Sige, ito first. Build relationship by your time. Second, listening. Third is words of affirmation. And number 4, be a good model. Children copy us either positively or negatively. Kung unsa ang makita nato sa tong mama, maugyud na siya. Sa to ang papa, maugyud na. Na ako'y friend na ato sa Mumbalay na problema siya kay nag-away sa siyambana. Nya katong time dalaga pa ko. Lord, saan man na ako? Nagilakilak na gyud siya kay akong bana ani. Kutaron saon man pero ano ko, Lord, tabangi ko, Lord, unsa akong buhaton. And Lord, unsa ganyan ginaingon sa akong mama. Ano siya kung na mga ingani, unsa ginaingon sa akong mama. So, ako siyang gistoryahan. Ani-ani na. Tapos nakatulog na mi. Pagka morning, natulog pa ko, akong mama nisulod sa mong kwarto. Siya, naalagi ka diri, na. Inisula siya sa ilang problema. Murag na alimpungatan ko, nakamata ko. Nagstorya akong mama sa iyaha, nagpray. Nakatawa ko habang nagapray akong mama. Ko, wala, mama niya akong gipray kagabi. Mama niya akong gistorya kagabi. Wala mo kuningon akong mama perfect. Pero siya akong naging model. Ako siya na-follow. She's not perfect, actually. But she's authentic. Every time makabuhat siya, makamali siya, or unsa man, authentic, magsuori gid akong mama. Ana ba? It's not being nga dapat ano jud ko, bongga jud ko, perfect jud ko na mama or papa. But it's how you follow the Lord na maoy i-follow pud sa inyong mga anak.
Let's be a good example. Sa clinic na mo, ang bata kusog siya mamalikas. Na yung mama, anak din siya, itong anak din. Ma'am, uy, mong anak, sige magpamalikas. Siya lagi, uy, amo, manggun silingan. Wala. Sa silingan na din siya nagpuyo. Ano ba ka nang, kung unsa sa balay mo, ano na i-follow sa imuhang anak. Ingon pa sa First Corinthians 11:1, imitate me, just I also imitate Christ. Next slide. Og, ang values are caught, not taught. Makit-an ang ato ang values. Dili kay, you have to be like this, niya ikaw dili di ay. Nak, dili ka magchismis, dili ka manglibak. Pero pag mata sa imong anak, madungog na siya, na nagapanlibak na ka sa inyong silingan. It's not being taught, but it's caught. Makit-an gyud sa tuong mga anak. So, ayaw mo katingala nga nung ingana inyong anak. Kay mo umampud mo. Ha? Ayaw kayo, when you see something bad or wrong sa inyong anak, you have to evaluate yourself. Do not evaluate other people. Usa man ang inyong simbahan mo, na natulog sa inyong simbahan. Usa man ang eskwelahan na mahal kayong tuition. Yan na lang, evaluate yourself. Amen? Okay. Next. Uy, hapit na ko, mahuman. And number 5, be intentional in casting vision. That's my last. Balik ko na ko to first. Build relationship. Number 2, listening. Words of affirmation. Naminaw gid ang mga taga-front, ang mga taga-likod. Unsa ikaw pat? Be a good model. And number 5, be intentional in casting vision. What is vision? It is the act of anticipating that which will or may come to be. Ang imong panan-awon, 10 years from now, maunsa na. Kung unsa imuhang vision para sa imuhang anak, ikaw karon unsa imuhang vision para sa imuhang anak? Ano kung unsa kaya niya kung anak 10 years from now, no? What is the right vision para sa ato ang mga anak? I remember Moses. Si Moses, dapat mahimo na siyang prince. Di ba? Kay he is the daughter of the son sa daughter sa Pharaoh. Pero, dapat na mahimo na siyang prince of Egypt. Pero nganong yaman tong gibuhian? Nganong gibuhian man ni Moses? Nganong gibuhian niya? Kasi, nakita na niya unsa ang next mahitabo sa iya, ha? Gitawag siya sa Ginoo, di ba? He has a greater purpose and that's to free the slave, the Hebrews, kikan sa kamot sa mga Egyptian. Nakita na siya dako nga pangitawan because God has put that to Moses' heart. Mauna ang vision. Makita nimo, maski wala pa. Next slide me. If we have vision, right vision, it gives direction sa ato ang kinabuhi. The greater the vision, the greater is the motivation. Kung dako imo ang panan-awon, dako pud ang imong motivation. Next slide me. Ingon pa, nganong importante man ang vision? Because ingon pa sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Next slide me. Nag-share sa kapastor sa DBC before, it's about vision. Ang vision niya para sa iyaha, para sa Church of God. Ang first generation daw, maudo na siya ang naay mga damgo, naay dako nga panan-awon.
Itong mga tigulang na kaayo. And then, ang second generation, muna na sila ang mga workers, mga naga-fulfill sa vision. Sila Pastor Sammy na batch, muna sila naga-fulfill sa vision about sa church. Then ang third generation, kung wala na pasa og tarong ang vision, ang third generation, mag-speculate na. Tama ba ni? Tama ba ni ginapabuhat sa amuan ni pastor? Okay ba ni siya? And then, pag ikaabot sa fourth generation, mag-leave all behind. Wala na napasa og tarong ang vision. So, kana nga generation, ma-decay. Mawala na. The crucial kaayo ang mga ginikanan na maghatag og vision. What is your vision for your children? What is your dream para sa ilaha? But dili nato may balaan kung unsa ato ang vision if we don't know our purpose in life. I'm requesting the musician task. Kung dili nato may balaan unsa ang reason nganong nata diri sa kalibutan, wala tay klaro nga vision. Mga parents, next slide. What on earth we are here for? Unsa di ay ta diri sa kalibutan? Dili gyud nato makita sa ato ang vision if ang atong reason lang sa atong pagkinabuhi is mabuhi ta, maningitag kwarta, and then mamatay ta. Same lang po na atong ihatag ikas nga vision sa ato ang mga anak. But the reason why we are on earth is because we want to glorify the Lord. Diba? And our purpose is to connect our children to Jesus. Let's help our children connect and believe in Jesus and accept His love. John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Our children must know this truth, must know this reality that there is Jesus. And let them see a clear vision of Jesus. Ang glory ni Jesus, His majesty, the greatness of our future with Him. That Jesus is coming soon. And we have eternal life kauban siya. Our children must know it. But the question is, kabalo ba ta ni Ana? Is really Jesus real in our life? We cannot cast that vision kung kita mismo sa tuwang mga sarili, we are not yet transformed. Wala. Naglihok si Jesus sa tuwang kinabuhi. I don't know unsa ang ato ang standing karon spiritually. I don't know kung naminaw lang bataan ni, nag-enjoy ni kakatawa ta. But ikaw ug ang Ginoo nakabaluon sa imong standing sa iyaha karon. And before we will influence the heart of our children, kita sa una magpa-impluwensya sa Ginoo. Kita sa una magpausab din na sa Ginoo. Why don't you stand up? The Lord is here, Jesus is here. And He delights and He enjoys na kita mo tawag sa iyaha. The presence of God is in this place. And He's inviting you to come. To pray earnestly din na sa Ginoo. Lord, kumusta naman ako ang kasing-kasing? Sa ato ang theme verse pa ningon, if you love me,
If you love me wholeheartedly, my Father will be with you. I will be with you and will make your heart my home. Let's ask Jesus now to come into our hearts and to make our heart His home. Kantawan na to ang kanta na Power of Your Love. And let's ask the Lord, earnestly ask the Lord to change us, to be renewed by His grace. To the first time that we met Him, the first time that we encounter His love, let's ask it again to the Lord.